Sa umagang ito ay nais ko kayong dalhin sa lumang tipan at sa ating bibigyan ng pansin ay ang buhay ni Isaac. Si Isaac po, kung inyong maalala, bahagi siya ng pagpapakilala sa lumang tipan doon sa bagay patungkol sa Diyos. Kaya nga, kung naalala nyo, tinatawag din sa lumang tipan that God is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Si Isaac po have lived longer than his father. 180 years old po ang inabot ni Isaac. Si Abraham, 175 years old lang. And even his brother Ishmael, who lived for 137 years. Pero kahit mahaba ang kanyang buhay, maiksi lang yung information na ipinagkaloob sa atin. But Genesis chapter 26 is the only chapter we have in the Bible that is truly devoted to Him. At nais kong gamitin ang portion na ito for us to think about being God's covenant partner. And then isipin ng bawat isa kayo kung you are part of that covenant. Dahil dito po sa babasahin natin, ipapakita sa atin kung nasaan, ano nangyari sa relasyon ni Isaac sa kanyang Diyos bilang partner niya. At magandang tanungin ang bawat isa sa atin, ano ba ang nilalarawan ng aking relasyon ngayon sa Diyos as His covenant partner? Dahil dito po ay makikita natin yung iba't ibang naging kalagayan at sitwasyon ni Isaac as God's covenant partner. So tayo po ay humingi ng biyaya sa Diyos na magkaroon tayo ng kaunawaan na tutulong sa atin para tignan ang ating sariling relasyon sa Diyos. Kami po, Panginoon, ay humihingi ng tulong sa inyo sa amin pong pag-aaral ng iyong mga salita. Lalong-lalo na sa aming pagtingin kay Isaac who had become a covenant partner. Meron siyang naging relasyon sa inyo. At sa kanyang relasyon na yan, sa tinakbo ng kanyang buhay, you have given us a picture here in chapter 26 that could help us a little bit identify sa stage ng aming pagsunod sa inyong anak na si Jesus. Ano ang aming present na kalagayan? At nawa ito ay maging tulong sa amin at gamitin mo ang bahaging ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa Genesis chapter 26, verse 1, ay diyan natin titignan si Isaac as an obedient covenant partner. Makikita natin yung obedience sa kanyang buhay. Sa verse 1, sabi, there was a famine in the land besides the first famine that was in the days of Abraham. And Isaac went to Abimelech, king of the Philistines, in Gerar. So, ini-inform tayo na there was famine in the land. At kino-compare ito doon sa famine that Abraham also faced during his time. Si Abraham po ay kanyang ama. And Isaac was tried by nearly the same kind of temptation. Na-tempt po si Abraham. Ngayon nagkaroon ng famine, si Isaac ay na-tempt din.
how did his father face the same situation? And how did the son face the same situation? Kung maalala ninyo, sa Genesis 12:10, binanggit po doon, now there was a famine in the land, and Abram went down to Egypt to dwell there, for the famine was very severe, or was severe in the land. So, nakita natin, Abraham took off for Egypt instead of trusting God. Kasi ang pangako kay Abraham, di ba, doon sa lupa na binigay ko sa iyo, doon kita i-bless. A blessing ba yun? Suddenly, there was a famine at ang description po, severe. At sa stage nung buhay ni Abraham, his first instinct was to run from trouble. Isaac was faced with the same temptation that his father faced. What did he do? Kung titignan ninyo, si Isaac tila plinano niya rin to depart from that land toward Egypt. The text says that Isaac was already on the move. Sa atin, binasang text. And the shortest route from Canaan to Egypt led through the land of the Philistines. Kaya siya nakarating doon sa Gerar. So yung pag-move niya na yon, makikita natin mukhang papunta rin siya sa Egypt. Pero dadaanan niya talaga yung lugar na yon kasi yun yung shortest route from Canaan to Egypt. So he first went to that, which is located doon sa foothills ng Judean mountains, at within the promised land pa rin siya. Kumbaga sa nandun na siya sa boundary. So nasa loob pa rin siya ng promised land, yung pinipicture sa atin, and he made a stop because his father had made a treaty with the king of Gerar. In chapter 21, mababasa niyo yun. And so he could expect some help from him. Kumbaga sa nag-travel ka, safe ako sa region na ito, kasi kahit na land ito ng mga Philistines, merong naging treaty. And Abimelech, yung gamit dyan, ang tingin ko dynastic name yan, was the one ruling in the land. And it is in this place that God once more intervened. In verse 2, then, so doon sa lugar na yon, the Lord appeared to him and said, do not go down to Egypt, live in the land of which I shall tell you. Dwell in this land, and I will be with you and bless you. For to you and your descendants I will give all this land, and I will perform the oath which I swore to Abraham your father. And I will make your descendants multiply as the stars of heaven. I will give to you descendants all this land, and in your seed all the nations of the earth shall be blessed, because Abraham obeyed my voice and kept my charge, my commandment, my statutes, and my laws. So Isaac dwelt in Gerar. So, dito malinaw na ipinapakita sa atin yung reason ng stop ni Isaac toward Egypt and settling or dwelling in Gerar. Parang nahinto siya, hindi siya nag-push through. Why? Because God appeared to him. This is the first time that God appeared to Isaac. At yung appearance ng Diyos kay Isaac has something to do with the covenant He gave to Abraham, his father. Diba? Ano yung involvement? God's divine presence
God's promised land, God's blessing. Kay Abraham, pinangako yun, inulit dito. Ni-remind siya. At ano nangyari? Huminto siya. In fact, he was commended sa kanyang obedience ng ating Panginoon. Si Abraham, sabi niya, ay naging tapat sa akin at ginamit yun ng Diyos, yung obedience ng kanyang ama, to stimulate or to challenge Isaac to follow the example. Diba? Sinabi niya, Abraham obeyed my voice, kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws. So, ginamit yung past in order to encourage. Siyempre, mahirap kasi pangako lang yon pero may famine. Sabi niya, huwag kang umalis, manatili ka sa promised land. Madaling gawin yun kung wala sigurong famine. Meron. So, anong kanyang gagawin? Yun ang tanong. A close look at Abraham's life shows that his obedience wasn't complete or constant. Di naman constant. Di naman kompleto ang buhay. Pwede mo nga sabihin, kahit tayo mga mananampalataya, as follower of Jesus Christ, our life is fixed, but our life is unstable. Both fixed in the sense na nobody can take us out of the hand of the Lord Jesus Christ. Kung ikaw ay nagtiwala sa Diyos, nangako ang Diyos, na kung ipinagkatiwala mo yung buhay, ano man ang mangyari, hindi ka maaalis doon. Tama? Pero yung buhay natin, very unstable. Sa relasyon natin sa Diyos, depende kung ano yung nangyayari sa kasalukuyan. Kaya you can think about it as fixed, but at the same time, unstable. Kaya nga sinasabi natin na although binanggit ng Diyos yun, hindi ko ibig sabihin na hindi nanghina sa ibang pagkakataon si Abraham. Bagamat hindi ganun kakumpleto yung kanyang pag-obey, yet God recognized it. Diba? Sinabi niya dun eh. God said, Abraham obeyed my voice. Kino-consider pa rin ng Diyos na bagamat it was not perfect obedience and following, tinignan niya ito at sinabi niya sa kanyang anak na si Isaac na ganun niya tinitignan. God could say this of Abraham. Bakit? Because Abraham was declared righteous by faith in Genesis 15:16. And as far as God was concerned, all he saw in Abraham was the righteousness of Jesus Christ. So, yun din ang dahilan sa atin. Diba? Kung titignan natin, kung titignan niyo yung journey, kahit nasa ang kalagayan kayo ngayon, paano yun tinitignan ng Diyos? Diba iniisip natin, there is no longer any condemnation. Doon sa mga taong na kay Christ Jesus. Bakit nga wala? Pag ikaw, bilang mananampalataya, hindi mo inayos yung paglakad mo, nahihirapan yung mga di mananampalataya. Nahihirapan sila in the sense, doon sa tinuturo ng Scripture, that Jesus saves us from our sin. Pero kung sinasabi ng Bible yon, yung mga di mananampalataya sa paligid natin, whether magulang natin, kapatid, anak, o sino man, kaopisina natin, nahihirapan tuloy sila doon sa Ebanghelyo dahil sa buhay mo. Kasi nga, hindi ka itinataboy ng Diyos, hindi ka tinatanggal ng Diyos doon sa kanyang mga kamay, kahit na nagkakabalubaluktot yung buhay mo. Why? Solely because God sees you in the way that God, the Son, has purchased you. Ganun po.
ang pangyayari. Kaya nga, kung grateful ka sa Diyos, hindi ka talaga mamumuhay sa kasalanan. Because you will not be a good witness to others, you are destroying the very gospel that saved you. Kaya nga, dito makikita natin later, dahil sa takot, yung pangalawang makikita natin, beginning verse 7, is Isaac became a fearful covenant partner. Dumating sa buhay niya na yung pagiging obedient niya. Kasi upon hearing this from God, Isaac chose to trust and obey the Lord in spite of the present experience of famine. He decided to believe in the Lord and stay in Gerar. He believed that God can provide for him in the land of promise. But the land of promise at that time, under famine. Pero naniwala siya. Kaya nga, he is depicted here as an obedient covenant partner. Sabi nga ni Ian Duguid, by faith, he resisted the temptation to flee to Egypt on the strength of the bare word of God's promise. It was a bare word of God's promise. Nangako ang Diyos, pero pag titignan mo yung sitwasyon, parang, ba't ako mananatili? Paano yung buhay ko? Paano magugutom ako? Di ba? Current experience natin yan. Kung suddenly mawalan kayo ng trabaho, anong gagawin nyo? Will you move to a place where there is no church? Mag-abroad na lang ako kahit walang church doon. Magugutom yung family ko eh. And so some Christians do that. Tapos pagka nagkagulo na yung buhay niya, yung asawa niya, yung anak niya, yung iba sisisihin pa ang Diyos. O kaya, kung yung spiritual life niya going down. So, naintindihan ako, mahirap malagay sa ganong sitwasyon. Hindi ko rin alam kung malagay ako sa ganong sitwasyon. At nakikita ko naghirap. Pero, ang alam ko, daming walang trabaho dito sa Pilipinas, hindi naman sila namamatay sa gutom. Siguro yung observation ko na yon, tutulong sa akin para maging matapang. Diba? O, diba? Mga tambay, wala naman trabaho. Kikita mo, may bisyo pa. Ay, di ba? Kaya, sa sitwasyon natin, parang wala naman ako nakikitang namamatay sa gutom, no? Kasi extended family tayo. Kahit na pagod na yung magulang natin, bubuhayin pa rin tayong mga anak eh. Ewan ko lang ako kung bubuhayin ko yung mga anak ko. No? So nakukuha niyo yung ibig ko sabihin. Walang katibayan. Ang pangahawakan lang, yung salita ng Diyos. And sometimes, sa journey nyo, ilalagay kayo sa ganon ng Panginoon. Ang daming gugulo sa isip nyo, ang mangyayari, yung naging obedient kayo, suddenly, i-stir up ng Lord yung situation nyo, yung kalagayan ninyo sa buhay. Diba? Anong mangyayari? Dito, may nangyari. Beginning verse 7, this obedient covenant partner of God suddenly became a very fearful covenant partner. Natakot siya. Samantalang nun, famine na nga, hindi natakot eh. Saan natakot? Basahin ninyo. Natatawa kayo. No? And the man of the place asked about his wife. And he said, she is my sister. Wow. Sister in the Lord. Hindi ko siya wife, no? She is my sister, for he was afraid to say, she is my wife. Ba't natatakot siyang sabihin? Kasi may pumasok na hindi maayos sa isip niya. Ano yung pumasok? So dinala siya sa pagiging selfish uli, no? Self-reliant uli, at doon siya nadaya. Sabi niya, ng writer, because he thought, lest the men of the place will kill me for Rebekah, because she is beautiful to behold. No?
So, mabuti hindi ako natakot na baka patayin ako ng mga taga-South Korea. Kasi my wife is beautiful, di ba? Parang ganun yung dating eh. Di ba? Ganda. Pag in-imagine mo, ang ganda nga siguro. Now, it came to pass when he had been there a long time that Abimelech, king of the Philistines, looked through a window and saw, and there was Isaac showing endearment to Rebekah, his wife. Then Abimelech called Isaac and said, "Quite obviously, she is your wife. So how could you say she is my sister?" And Isaac said to him, "Because I said, lest I die on account of her." And Abimelech says, "What is this you have done to us? One of the people might soon have lain with your wife, and you could have brought guilt on us." So Abimelech charged all his people, saying, "He who touches this man or his wife shall surely be put to death." Parang itong unbeliever na ito, mas maayos yung takbo ng isip. No? Di ba? Yung fear niya, kinikreate niya sa sarili niya. Ilang bang Kristiyano, sa tagal kong ibang Kristiyano, ganun. Pag may nangyari, kung ano-ano iniisip, kaya, ba't mo nagawa yan? Kasi pastor, kala ko ganito, ganun, dami, di ba? Lumalabas sa isip natin pag nag-iba yung sitwasyon natin sa buhay. It becomes threatening para sa kanya. So, chronologically, may konting problema dito. Kasi, nung time na ito, supposed to be may anak na sila eh. Siyempre, kung may anak, hindi mo naman sasabing ano. Pero, kaya, huwag niyo sundin yung chronology ng kwento. Basta kinwento lang. Wala pa silang time noon, kaya naniwala yung mga nasa paligid na kapatid niya yon. So, nanatili siya sa Gerar in obedience to God, nagtiwala siya sa Diyos, but nag-alala siya because hindi naman talaga siya taga roon. No? And siyempre, yung tatay niya yung made covenant, wala na yun din yung tatay niya. So, kung ano-ano, yung naisip niya, the thought of the possibility of violence scared him. At yun yung isang bagay na yung kanyang pagiging patotoo, kung tayo yun yung patotoo natin sa mga unbelievers, that God is with us, that God is able to protect us, that God is able to provide for us, ano mangyayari? Diba? Wala. Parang ganun. Parang kapitbahay natin yan, ganda ng testimony mo. Nagkaroon ka ng konting pagsubok sa buhay, nakikita nila, alam nila, 8:30, maalis ka na. Every Sunday, nakikita nila, maalis ka. Ngayon, sunod sa Sunday, hindi ka nila nakikitang umaalis, nandun ka lang sa bahay mo. Nag-iisip sila, ano kaya nangyari? No? Parang hindi, minsan nung may sakit ako, parang lumabas ako para makahinga. Sabi nung kapitbahay ko, "Pastor, di ka nagsimba ngayon?" Sabi ko, binabantayan pala ako ng mga kapitbahay ko. Sabi ko, may karamdaman ako ngayon eh. Lumabas lang ako para makasinghot ng konting ibang air kasi yung hangin sa loob ng bahay. Kulob yung bahay namin. So, pero ganun nga. Di ba? Parang yung simpleng patotoo natin, kung nandyan lahat ng kapitbahay natin, naglalagay tayo sa karatula, di ba? Ilang beses ko nang sinasabi sa inyo. Kaya don't be unmindful na doon sa time, halimbawa prayer meeting natin, 9:30, nakikita nila. Ba magna 9:30 na, wala pang dumarating. Nakita ko yung pastor pa lang. O kaya yung pastor yung late. No? So, it says sometimes something, ito nga, si Abimelech, nakita niya. Yung nakita niyang actions ni Isaac, doon sa sister niya, just told him, hindi niya sister yon, asawa niya yon. Ganon ang mag-asawa.
So kung nakita ninyo na yun naging patotoo niya. So ano yung problema? Notice what Isaac's fear created within himself. Number one, he miserably failed to apply his recent experience with God and his promises to him in his present situation. Kasi broad na broad yung promise ng Lord eh. Bakit suddenly natakot siya? Hindi niya ma-i-apply. Hindi niya in-apply dun sa fear niya. Di ba maraming Kristiyano ganon, daming alam na verse, hindi naman ma-apply. Yung simple nga sinasabi ko sa inyo, di ba? Ang galing-galing natin sa 1 Corinthians 13. Yung iba, kabisado lang. Nung pinasulat ko sa inyo, talagang lahat naalala eh. Labis ganito, labis ganyan, labis ganon. Pero pagka nagkaroon ng broken relationship with other people, hindi niya alam kung ano gagawin. Minsan yung nagagawa niya mali. Samantalang, nandun naman sa dinefine na love. Diba? Mamimili ka lang doon. Ano ba applicable sa gulo namin, sa hindi namin mabuti? Love is. Siguro kailangan maging patient talaga ako. Love is long-suffering. Love is not easily angered or mga ganon. Ba't hindi ma-i-apply? Alam mo, nandyan yung salita ng Diyos, pero hindi mo ma-apply. So, yun ang problema. Talagang, kahit mga pastor na katulad ko, pagka na-overtake ka na ng emotions mo, yung pagtingin mo sa truth, gugulo eh. Di nagbago yung conviction mo, pero paano mo yun ilapat sa buhay mo, sa sitwasyon mo, doon siya magkakagulo. Halimbawa, kiriniticize nyo ako. Kung nagalit ako sa inyo, didisiplinahin ko kayo. Baka sabihin ko pa bigla akong magbabasa ng Bible, pero ang hinahanap ko kung anong sin ang pwede kong ibato sa inyo. Kailangan tumayo ka dito sa harap ng church. Mag-repent ka. No? Kayo, pwede nyo ako i-rebuke dahil sinabi ko na sa inyo, hindi ko kayo didisiplinahin dahil may criticism kayo sa akin. Hindi naman ako perfecto eh. O sa message ko. Kailangan, pagkagalit ka na, maaaring kahit ako, magkalimutan ko siguro yun. No? Ganun yung nangyari sa kanya. No? He miserably failed to apply recent experience lang. Parang sabi mo, na-bless talaga ako sa message ni Pastor Randy. No? After 2 weeks kung ano yung niya, hindi mo na i-apply. Nakalimutan mo lahat ng katotohanan. But secondly, he prejudged the people around him as those who are willing to do evil just to fulfill their selfish desire. Pero mo, pagbintangan niya yung mga tao doon, yung mga tao dito, kaya ako nagsinungaling kasi yung mga tao dito, mga mga rapist to, mga pag nabigyan, ganda-ganda ng asawa ko no? Malamang papatayin nila ako para lang nila makuha yung asawa ko. You see, what fear does, even to believers like us, even na meron tayong tinatawag na great experiences with the Lord. Sana pag nangyari sa inyo yun, maalala nyo to. Maalala ninyo yung ilang bagay. And we would say, what a great shame on the part of Isaac. His life was meant to be a blessing to others, pero dahil sa fear niya, it was the heathen who was rebuking him. Di ba shameful yun? Kasi, doon sa covenant relationship, di ba, tayo na mga mananampalataya, dapat blessing tayo sa iba. Hindi yung katitisuran. Kaya nga kahit sa iglesia, mga kapatid, dapat pinagpe-pray mo, Panginoon, tulungan mong magtiis ako, wag lang akong katisuran ng mga kapatiran. Lalo na yung mga unbeliever. Pero kung ang concern ka doon, wala. Kasi nga,
At sa tingin ko, ang problema kasi natin, kulang talaga tayo sa Christ-likeness. Ako kulang doon, kayo kulang doon. Bakit? Di ba sinabi ko na sa inyo? Kasi ang mga Kristiyano, normally, ang binabantayan lang nila, wala silang makomit doon sa 10 utos ng Diyos. Wala silang ma-violate doon. Di ba? Pag wala silang nababiolate doon, masaya sila. Okay sila sa Lord. Tapos yung commitment mo, basta every Sunday, nasa church ako. O, diba? Walang binti sa pag-attend. From the rising of the sun to the setting down of the same. Kabilang siya who praise the Lord. Pero, apart from that, yun mga activity yun. Mga do's and don'ts yun. Pero apart from that, who is pursuing Christ-likeness? Tanungin ko kayo, sabi ni Pedro, add to your faith this. What have you been adding to your faith? O sinabi ng scripture, put on Christ. Tapos dinefine doon kung ano. What are you putting on which is Christ-like? Wala nga eh. Kung wala kang goal, wala kang tina-target, wala ka rin ginagawa. So, ang mangyayari, the Lord may stir us up kahit na isang iglesia, suddenly nag-aaway na yung iglesia. Ang gagaling sa doktrina, maaring, di ba, nung nag-games po tayo, parang nakita ko, mukhang mahina tayo sa memory verses. No? Sali-salisi, Naalala yung verse, pero hindi naaayos. Di ba? Nandun na yung verse eh. Ano yung mauna dito? Ang dami-dami namin eh. Kasama pa ako dun. Tapos alam niyo kung anong binubuo namin? Kay mga kaibigan din namin. Psalm 23 lang. Inaawit pa natin yun, di ba? So, kunyari, may nadidiscovery kang ganun. Kailangan yata, hindi mo ayusin ko yung sarili ko. Dahil supposed to be, paborito yung Psalm 23. Di ba sabi nga ng isang kasama ko sa team, di ba kaka-preach mo lang, Pastor? Sabi ko isang verse lang, 3 minutes ko. Pero alam mo, pero hindi mo maayos, di ba? So parang ganon. Alam natin, pero we are missing something. And Christians are missing. There is nothing they are pursuing to be Christ-like. Alam niyo pa yung Christ-likeness? Yung sinasabi ni Paul sa Galatians, until Christ is formed in you. Kasi nagloko yung Galatians. Sabi niya, kahit ulitin ko uli, mula sa simula, pati sacrifices, yung buong buhay ko, handa kong ulitin until Christ is formed in you. Kasi nakita niya nga, ang dali nilang maligaw eh. Nabibewitch ka agad sila ng kung anong mga katuruan dyan eh. So tayo, ganun. Ano bang Christ-likeness ang kailangan natin? Christ-likeness in Scripture is really more about character. Kasi hindi naman natin pwedeng magawa yung ginawa ni Kristo eh. Di ba? Tanungin ko kayo. Pag-aaralan nyo si Kristo, yung ginagawa niya ba kaya nyo? Hindi. Dapat nga iniisip natin sa ganitong sitwasyon na si Kristo kinikriticize, ano ba yung naging response niya? Bakit ba hindi siya kumikibo? Bakit ba tahimik siya? Dapat ba ganun din ako? Hindi nga natin pinapansin yung mga ganun. O yung sinasabi nila Pedro na, if this is yours, di ba? Naalala niyo yung words na yun? If this is yours, talagang lalago ka. So yun ang problema. Nag-i-struggle. Ang tingin ko naman, alam niya, pero dahil sa takot, sa sitwasyon, dahil kung ano-ano yung hinayaan niyang pumasok sa kanyang isipan, ganito yun nangyari. Ang sama pa ng pagtingin niya, ikaw dapat maging blessing. Ano pang aasahan mo sa hindi mananampalataya? Diba? Kaya magtitiwala ka na lang sa Panginoon eh. Sa buhay mo,
Madali sabihin eh. Ang buhay ko naman nasa Panginoon eh. Kung gusto niya akong kunin, makukunin. Ako nga nalulungkot dahil meron ako naging kaibigan doon sa unang Baptist Church na sinalihan ko, nakasama ko sa gawain. Kasing edad ko yun. Yung babae na yun, konti lang yung agwat niya. 70 na siya. Namatay na yung asawa niya, mag-isa lang pala siya doon sa kondo. Yung kapitbahay niya, naamoy na lang eh. Nagsumbong doon sa hindi po, meron po kami naamoy na hindi maganda. Doon sa toilet, nakita siya patay na. Hindi ko alam kung nadulas, kung ano. Di po ba? So, alam natin yun, sa Panginoon, ang buhay mo, siya may-ari niyan eh. Pwede niya kunin kung ano man pamamaraan. Pero madali sabihin yun, pero pag meron ng parang, ang tingin mo, real danger, di ba? Pag madilim yung lalakaran mo, di ba? Bigla ka nagiging godly. Lord, pag tinanong, saan ka ba natatakot? Baka may aswang eh. So, kung lupa-lupa yun, nawawala yung Kristiyano mo, kung katulad ko, lumang makikiraan po. Wala naman nakatira doon eh. Anong makikiraan ka saan? Diba? May nuno daw doon. Pag giniba mo, bahay ng anay. Nakikiraan ka rin sa mga anay. Diba? So, ibig ko sabihin, pwede mangyari biglaan na gugulo ka. Diba? Kasi nga, minsan madali tayong maalog. Madali tayong ma-pressure ng world. Ganyan na nangyari sa kanya. So, ano yung dapat nating tandaan sa ating buhay? Alam natin, we have never been always a good example. Ako, alam ko, may mga panahon na hindi ako good example sa asawa ko or sa mga anak ko. What do you do? Well, we know that we have made serious mistakes in our lives. And ano ba yung dapat natin gawin? Number one po, mga kapatid, kung mangyari yun, don't justify or excuse. Don't play na parang ikaw yung biktima. Maraming Kristiyano ganun eh. Parang sila yung biktima. Kaya naman ako hindi pastor, dahil nag-excuse sila, pero actually they are playing as if they are victims. Sila yung biktima, kaya ganun yung ginawa nila. Kaya ako nasigawan yung asawa ko, dahil, parang ako yung biktima. Diba? Nasigawan ko kasi siya, kasi ang tigas ng ulo eh. So ako yung biktima. Hindi ang biktima yung asawa mo, sinigawan mo eh. Dapat mo ba siyang sigawan? Oh. So we play as if we're a victim. Ganun po yung mahilig mag-excuse. Mahilig i-justify bakit niya nagawa yung isang bagay na hindi niya dapat ginagawa. Dapat, aminin natin, we have acted foolishly. And confess it before the Lord, that we might be forgiven and cleansed. And ask the Spirit to give us the virtue that we need. Maaring, kailangan mo doon virtue. Huwag kang hihinto doon sa patawad po, Panginoon. Tapos maulit mo. Dapat hanapin mo, ano yung kulang sa akin? Bakit ako ganun? Bakit bigla na lang akong sumasabog? So, lumalapit ka sa Panginoon. Panginoon, bakit ba ako ganito? Diba yung parang sinasabi ni Pablo, the thing that I want to do, that is the thing that I'm not able to do. Oh. Tapos yung mga bagay na ayaw kong gawin, bakit ba? Yun yung nagagawa ko. Si Pablo na yun. So don't justify. Don't excuse. Don't play the role of a victim. Take responsibility for your wrong choices or weak choices. Diba? At dapat parating tama yung pananaw mo sa buhay. Diba? Parang sa mga mag-asawa yan, isang natutunan ko,
sa mag-asawa, di ba, kailangan nakafix ka doon sa New Testament purpose. Yan, natutunan ko kay Pastor Rene na ano ba ang sinasabi doon? Love your wife as Christ loved the church. Yun yung issue. How can I love my wife na ganito yung behavior niya? Hindi yung aatakin mo yung behavior niya, tapos mabago. Dapat ang unang iniisip mo, or yung mga babae naman, dapat ang focus mo, part of being married na tinanggap ko is the responsibility to show forth the submission of the church to Christ. If I do this, am I showing that kind of submission? If I'm going to do this or say this, am I showing that I really love my wife as Christ loved the church? Doon ka nagsisimula, 'di ba? Para yung gigil mo, yung struggle mo, wala. You have to be Christ-like. You have to think of your Lord and Savior Jesus Christ, whom you promised. So there is no excuse. Ano man yun? Kunyari, kinilala mo that your wife is the weaker vessel. Dapat ba ganyang behavior mo? Have I treated my wife the way Scripture says, i-consider mo siya yung weaker vessel? So, yan. Pagka hindi tayo nagsanay dyan, pero pag sinanay mo, then, you will not admit your own foolishness. Don't play na ikaw yung biktima. Kung yung asawa ko lang, pastor, ganito eh. Di sana hindi ako magkakaganito. Minsan to the foolish, you become foolish. Sino ba pumili dyan? Ikaw naman hindi naman ako Nagre-reklamo ka. Huwag nating iligaw. Secondly, be honest about the cause of your mistake. May cause yan. May ginawa ka isang bagay, may consequences yan. Alam nyo, ang mahirap, ang tayo, madali mag-confess ng sin. Madali i-acknowledge na mali ako. Alam nyo, ang mahirap sa atin, yung consequences mo. Ang hirap, di ba? Yung sinasawak ng mga Pilipino, handa ka bang isubo yung pride mo? Nakukuha niyo yung ibig ko sabihin. Be honest, make cause a mistake. Be honest about the loss, the heartache, the suffering, the consequences that may be costly. Pero, kung yan ay bagay-bagay lang, hindi damdamin, hindi madali lang. Ang pera kasi pwede pang kitain. Nyari, mali decision ko. Bumili ako ng ganito. Ang mahal-mahal. Diba? Na-attract ako, na-sales stock ako. Oh. Tapos niloan ko. Tapos bigla ka nawalan ng trabaho. Ako, sakit sa ulo nito. Diba? Kagawin mo. Ayaw mo namang ibenta, may ibang ganun. Diba? Hindi ko makalimutan meron akong naging member ng church. Pinupunta ako, parati na lang napuputulan ng kuryente. Naawa naman ako. Pero nung nagtagal, pangatlo na yata yun. May TV siya doon. Sabi ko, ba't hindi mo ito ibenta? Galit siya. Nangyari, parang ako yung walang hiyang pastor wala ka nang pambayad, baka panay ang panood mo. Benta kaya natin yung appliances. Kasaya na magpakita sa akin. Hindi ko alam kung ako yung maling-mali o nalito na ako. Kayo na lang humatol. Bata pa ako kasi. Very aggressive ako. Sa akin, yun yung common sense. So, sometimes we make that, may cause siya, yung mga actions natin.
Thirdly, learn the better way to do it. Huwag kang matapos doon. Nagkamali ka, meditate, and then learn. Ano ba yung nakaligtaan ko? Ano ba yung dapat natutunan ko sa Panginoon? To be able to do it when it comes again right. Dapat hanapin mo yun. Kasi pagka tinapos mo lang, humingi na ako ng patawad, tapos yun, nagkaroon ng consequences, kinaya mo naman, walang mangyari. Dapat, ganun. You return back to the Lord and ask the Lord, can you show me, Lord, not only my mistakes, nakita mo na nga. Can you show me, Lord, can you teach me? What is my better option in that kind of situation I have failed? O kaya humingi ka ng advice sa mga kapatiran mo o kaya sa pastor. Para natututo ka sa buhay. And then later on, you can show your children, your friends, no, the wisdom that God gave to you. The wisdom is the ability to apply knowledge to specific situations in life. Nga ikaw yung involved, hindi involved yung iba. Diba? Kunyari, sa mga mag-asawa, pag lumapit kayo sa akin, hindi ko naman alam talaga kung ano yung nasaan na yung asawa nyo. So I can talk to you from the Word of God, from some wisdom I have received. Pero kayo pa rin yung maglalapat nun sa aktual na sitwasyon nyo sa buhay. It is there that you will gain wisdom. So, meron kang information, may knowledge ka na gain, trusted mo sila, pero hindi mo yun kinokopya. Alam nyo, pag binasa nyo, kasi yung second part nito mamayang hapon, pag binasa ninyo, pareho sitwasyon, pero binago ng Lord. Isa yung experience ni Abraham tsaka ni Isaac, may babaguhin ng Lord, nag-iba-iba. Ano yung gagawin mo? Eto, ganito yung kay Abraham, iniba naman ng Lord, ganito yung kay Isaac. Pero pag tinitignan ko sa buwan, pareho lang eh. Pero how the Lord worked in their life with the same lesson na gustong ituro ng Panginoon, iba yung approach ng Lord. So it tells us something. Diba? Sa ating buhay. You have to learn from the Lord what is the better way. Kasi kay Abraham, iba eh. Kay Isaac, iba. Pero pareho yung tila bagay yung sitwasyon. And lastly, pag-pray nyo, huwag nyo kalimutan, pag-pray nyo yung maapektuhan. The possible, naapektuhan nung mali mo. Maaaring kung may anak ka, nag-away kayo mag-asawa, may epekto yon sa mga anak natin. Kahit mag-sorry ka sa kanila, may epekto pa rin yun. So what do? You're not in control of it. You pray that the Lord in His power would either lessen the effect of it sa inyong anak, or that the Lord in some way would shield them from the bad effects, the evil effects of that sa kanilang buhay, para sa paglaki nila ma-realize lang nila na my parents are loving parents, they have some troubles with them, but as I have seen, na-resolve nila yon and they have moved from that. Pero nananalangin ka sa Panginoon kung ano yung magiging effect sa kanila, sa kanilang buhay. No? O kaya, sa mga office mate mo, pumutok ka. No? Sa sobrang nangiinis sa'yo, bumigay ka. So, anong gagawin mo?
nangyari na yon. Meron ka magagawa. Maaring i-gather mo yung mga office mate mo, bagamat hindi sila involved, yung ginawa mo, nagkaroon ng effect sa kanila. And then honestly confess to them and acknowledge to them that what you did was really wrong. That it is not acceptable. That you're not saying to them na tao lang ako kasi iba tao lang naman ako yung mga ibang Kristiyano And so, di ba? Everybody, tao lang naman But for a Christian, that should never be an excuse on our part. So we have to face our responsibility kung gusto nating maayos. Kaya nga, ang hirap po kung magre-rebuke sa'yo, hidden unbelievers. At yun po yung nangyari. Maaaring yung iba, hindi as open as King Abimelech, pero sa kanilang puso, kung makapagturo ka, kung makapag-share ka, sa puso nila ba? Ganito. Maring hindi siya yung involved, pero ganun. So, you have to. Because may consequences yung mga mali natin. Pag hindi mo trinabaho yung consequences na yon, at hindi ka humingi ng karagdagang biyaya sa Panginoon para ma-shield yung mga nire-reach out mo kay Christ from the bad effect of your sin or your error, wala na. Hindi ka na basta makarecover sa ganong sitwasyon. You have to believe God, that God is able to do something even nakarating ka sa worst situation where others are affected. But you have to take responsibility. No? And if the responsibility, sabi ko nga sa inyo, dealing with the consequences is the much more difficult kumpara sa pag-amin. Di ba? Aaminin mo, pero may consequences yun. Dealing with the consequences, ayaw nung iba. Ayaw nila trabahuin yun. Kaya, wala na. That's the end of the story para sa iba. And they have lost all the confidence they had. No? And their trust on you. So, gawin mo yung dapat mong gawin, magtiwala ka sa Panginoon, even if like Isaac, sa stage ng buhay mo, ito yung nagawa mo. No? Remember that. No? Sin has consequences. You have to deal with your sin, yes, but don't forget to deal with the consequences of your sin. And may God help us. There are 3 more we'll talk about here, but this afternoon. And we thank the Lord because kung naalala niyo, di ba? Si Pedro, grabe ang kasalanan sa Panginoon. Pero anong ginawa ng Panginoon? Tinulungan siya. Tinulungan siya ng ating Panginoon. Jesus, ganun po ang naging model sa atin ni Jesus sa buhay na ito. And I hope and pray that we will respond the way that the Lord is teaching us. Marami pong salamat, Panginoon, sa dalawang bagay na ito at kinikilala namin, Panginoon, sa aming journey with you. There are times that we find it easy to obey you, even to the letter. But many of us can also say na maraming surprises na nangyari din at dinaan kami sa buhay where we have terribly failed even before the eyes of the unbelieving world. Tulungan mo kami, Panginoon, sa mga lessons na pinag-iisip-isipan namin, lalong-lalo na sa issue ng sin and its consequences. Help us, Lord, to take full responsibility, trusting that that is not the end of life for us. But if we
Seek your help. Seek your guide. Even these things can happen, that happen, has a way, Lord, to be resolved. And may it teach us, Lord, that there is a great danger of being very hasty, of not developing self-control in our lives, because it can just come out and destroy everything. So we continually ask you, Father, for the necessary help in dealing with this issue, which until we die, we will be dealing with the issue of falling into sin. Sin that has consequences not only before you, as we sin before you, but especially when others are exposed to our sins or directly affected by our sin. Give us, Lord, the grace, the courage to deal with it with the hope that restoration in its fullness can still be made available through your power, through what you're able to do. And we thank you, Lord Jesus, because though there are many times that we have failed you, though there are many times where we have diverted our way, instead of following you, we followed our own desires, our own will, yet we thank you, Lord, you did not abandon us, but you did bring us back to the right path that we are to trod. And may these experiences, Lord, help us to strengthen our trust in you and not in ourselves, not in what we are able to do, but in what you are able to do in bringing us into more Christ-likeness while living in this world. Hear us, Father, we pray, in Jesus Christ's name. Amen.